RD. Okay. Sabay-sabay nating kantahan ng happy birthday. At narito na. Okay, tawagin natin ang ating mahal na Congressman Ninong de la Cruz, Vice Mayor Dado Cunanan, Councilor Rome Cunanan, and of course our Senator Dante Marcoleta. Everybody? Happy birthday to you. Happy birthday. Nandito na po si Congressman Paolo. Mas maganda po, ilawan din natin yung mga flashlight natin para magpapahayag. Sindihan na mga Suporta ilaw! para kay Tatay Digong. Yan. Sindihan nyo mo lahat ng cellphone nyo, yung mga ilaw. Mamaya mag-picture tayo kasama sila. Kailangan nakasindi yung mga ilaw ng inyong cellphone. Everybody! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. At ito na, hihipan na. Yan! Parang naman dyan! Siyempre, Duterte pare! Sabay-sabay nating batiin, happy birthday, President Rodrigo Duterte! Go! Happy birthday! Palakpakan naman dyan! Yes! Maraming salamat po sa ating mga lingkod dito po sa lungsod ng Malabon. Senator Rodante Dante Marcoleta! Sa katapangan siya ay nakilala. Ang kanyang pangalan Dante Marcoleta. Pinibiri Magpalakpakan ng lahat! mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi. Marcoleta laban sa mga mapangapili. Papaginag sa mali si Marcoleta. Ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey Marcoleta, tapang na talino ang tinig sa datat. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Team Ninong mula sa ating Vice Mayor Ninong de la Cruz na ngayon ay tumatakbo bilang Congressman ng Lone District ng Malabon. Ang kanyang mga kasama, si Konsehal Dado Cunanan, na alam kong tumatakbong Vice Mayor ng siyudad ng Malabon, at si Rome Cunanan, na kagawad ng Barangay Potrero na tumatakbo namang konsehal ng bayan. Pinasasalamatan ko rin po yung aking mga kasama, yung Marcoleta for Senator Movement, na nandito rin po ngayon. Ganon din po yung Lawyers for Marcoleta na pinangungunahan ng aking kaklase sa law school, si Attorney Orly Nepomuceno, na nandito po silang lahat. At lalong-lalo na kayo po, sapagkat kahit marami po kayong ginagawa, katulad po ngayon, maaring nagluluto na po kayo ng hapunan, pero pinagsikapan pa rin ninyong makarating dito para naman magkakakilala tayo at magkamustahan po tayong lahat. Kasi po sa ngayon, napakarami pong problemang hinaharap ng ating bansa, kaya gusto ko po kayong makausap. Magtatanong muna po ako sa inyo, napakamura po ba ng bilihin ngayon? Ulitin ko po napakamura po ba ng bilihin ngayon?
Napakamura po ba ng bigas ngayon? O baka naman po yung gamot medyo bumura naman. O yung ospital po, baka naman yun ay murang-mura sa atin. Eh yung kuryente po, hindi po bang mura ang kuryente dito sa Malabon? Wala na po bang mura? Hindi po ba maginhawa ang buhay natin ngayon? Ibig po ba niyo sabihin, hirap na hirap tayo ngayon? Eh yung traffic, maayos na po, di ba? Yung baha, wala na pong baha, di ba? Eh kailangan po tayo magkaroon ng sumpaan ngayong araw na ito. Kailangan po makapaghalal kayo ng tunay na maglilingkod sa inyo para po itong tinatanong ko sa inyo magkaroon po ng mabuting kasagutan. Sa ngayon po, alam kong marami sa inyo, kung hindi man lahat ay nalulungkot. Sapagkat alam ninyo kung ano ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating pong dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay bigla na lang nilang tinupot at dinala sa malayong bansa. Malayong-malayo sa atin. At doon, siya po ay sapilitang uusigin at hahatulan ng isang hukuman na hindi natin kinikilala. Yan po ang problema. Yun pong mga senador na nasa kabilang team, alam naman po ninyo kung anong team yung sinasabi ko. Kami po kasi, kasama ko dun sa Team Suka. Alam po ba ninyo yung Team Suka? PDP laban. Team Suka laban sa Team Sumpa. Eh kung hindi ba naman, lahat nga po ng problema ay inabot na natin. Pagkatapos maglalakas pa sila ng loob na lalapit na muli sa inyo sa kabila ng maraming panahong ginugol nila, pabalik-balik sila sa Senado. Bakit ganito pa rin? Sa bawat tanong ko sa inyo kanina, ang sagot nyo ay puro hindi. O ay talaga pong ganyan ang problema. Yung Team Sumpa, kahit kailan ay hindi na nila magagamot ang problemang sinasabi natin sa inyo. Bakit? Sila po ay may kinalaman din sa pag-i-impeach sa Vice President. Gusto po nilang tanggalin ang ating Vice Presidente. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ang Vice President po natin ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Yung pagkakahalal niyang yon ay kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan. Bakit ngayon bigla na lamang nilang tatanggalin nang hindi man lang kayo kinonsulta? Kayo po ang naghalal sa kanya. Ngayon po, yung inyong mga representatives sa Kongreso, hindi man lang nila kayo kinausap, hindi man lang nila kayo tinanong kung yung gagawin nila na pagtatanggal sa kanya ay meron kayong pagsangayon. Kayo po bilang mamamayan ng ating bansa, kayo ang merong tunay na boses sa mga bagay na ganyan. Hindi po pwedeng basta na lang siyang gagawa ng ganun nang wala kayong kinalaman. Hindi po. Kailangan malaman po rin ito. Ngayon po, naghihintay na lang sila ng panahon na kapag sila, yung team na yon, yung kabila, kapag sila po ay nanalo, tsak na tsak, maniwala po kayo sa akin, pag sila ay nanalo at nakakuha ng maraming bilang sa kanilang panig, tanggal ang Vice President. Paano natin mapipigilan yan? Iboto po ninyo PDP laban.
Sigurado, pipigilan po natin yan. Pipigilan natin yan. At pagkatapos po, ang gagawin ng PDP laban, kailangang maibalik si Pangulong Digong dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Mga kababayan dito sa Malabon, yung kuryente po, matagal ko nang gustong ibaba. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag ka yung tama ang aking gustong gawin, napakaraming lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na nakararaan? Tandaan po rin nyo. 24 years ago, in 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra por letra nakasulat po, sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayaw nyo na sumagot? Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaligtaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singil ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit po? Aba, yung mga binoto niyong senador, hindi naman binabantayan yung pagpapatupad ng batas.